time check muna tayo. 10:30 na po ng umaga. So, ayun po, kakagising ko lang ngayon. So, ito po yung panahon dito ngayon. Medyo mahangin-hangin po at makulimlim dito. At maya-maya uulan dito ng malakas. Ayun nga, so bago ako kakain ng lunch guys, iinom muna ako nitong juice na to. Ito yung pampa-diet natin. Sa mga gustong pumayat or mag-diet na katulad ko, bili po kayo ng ganitong juice. So, kailangan po 30 minutes before kumain, inom na kayo ng bisu. Actually, 100% siya na natural fruits. So, pagka inamay natin nito sa loob, amoy suka. Kaya meron siyang su na kanji dito eh. Ang ibig sabihin ng su sa English ay vinegar or suka. Tapos ganito rin yung yung pagtimpla nito guys. May tubig tapos meron siyang ratio. Merong 4:1, 3:1, tsaka 2:1. Which means yung 4 dito is yung amount ng tubig, 4 cups of water at isang ganito. Tsaka hindi lang sa tubig siya pwede. Pwede rin siya sa mga inumin, sa beer, at saka sa gatas yan. Ito yung kagandahan dito guys. Kahit na anong gusto nyong inumin, pwede nyong haluin ito. Ito, titikman na po natin. Ang sarap. Ang sarap guys. Lasang lasang suka na may halong na fruits na pomegranate. Pero hindi lang pomegranate yung meron na flavor nito. May iba't iba siyang klaseng prutas. So, ito yung ginagawa ng mga ibang hapon bago sila kumain ng breakfast or lunch 30 minutes before. Umiinom sila ng ganito. Kaya pansin nyo sa mga ibang hapon, karamihan sa kanilang mga payat. Ito kasi sikreto nila. Okay guys, ito nga pala yung tinatawag na micho. Or ibig sabihin yan, beauty vinegar in English. Ito nga pala yung trending ngayon dito sa Japan, itong juice na ito. Ang maganda kasi dito, marami siyang health benefits. Bagay na bagay din sa inyo to, lalo na pag nagda-diet kayo or nagbabawas kayo ng timbang. Tapos, pwede pang ma-improve ang inyong blood sugar. Pangalawa, lalo na ito sa mga madaling magutom, ito po yung makakatulong sa inyo. Dahil pag once na nainom nyo itong beauty vinegar na ito, mababawasan din ang inyong appetite. At pwede rin bumaba ang inyong cholesterol. At last, nakakatulong din ito sa mga anti-aging. After 30 minutes, pwede na tayong kumain guys. Ito nga pala yung ulam ko ngayon. Yung niluto ko kahapon na Thai dish na naiwan ngayon. At konting kanin din. Tapos na rin ako kumain. Dahil linggo nga pala ngayon, syempre magsisimba ulit tayo. Siyempre, ito naman yung gawain natin guys pag linggo. Talagang pupunta tayo ng simbahan, lalo na pag wala tayong magawa dito sa bahay. Okay po, andito na ako sa labas ngayon. At nandito na rin ako sa Eki para pumunta ng simbahan. At mag-charge muna tayo ng ikoka natin bago tayo sumakay ng train. Medyo maaga nga pala ako nakarating dito guys. At yung misa nga ngayon sa simbahan ay 2 PM pa, which is yung English Mass. Bali every 2 PM nga pala ako nagsisimba dito guys, kasi yung English Mass yun lang yung available nila ng ganitong oras. Naglalakad na rin ako papunta ng simbahan. Bali 10 minutes lang naman tayo maglalakad at makakarating din tayo ng simbahan. Medyo makulimlim din dito ngayon at hindi ganito kainit. So weather check muna tayo, 30 degrees Celsius po dito ngayon. Hindi siya ganito kainit compared nung last week na sobrang init. Halos umaabot ng above 35 degrees Celsius. Sana talaga guys, tuloy-tuloy na itong klima. Dahil ayaw ko rin yung summer dito. Nakakasunog ng balat. At simula next month, September, umpisa na ang autumn season. So patapos na yung summer season dito ngayon.
Halos pagka umabot na ng katapusan ng August, yun na yung last day ng summer season. September, hindi pa rin natin i-expect na malamig na yung panahon. Ina-expect ko pa na na summer pa ng ganung panahon pagdating next month, September. Dahil nung last year, by second week or third week ng September nun, halos mataas pa yung temperature nun, guys. Tapos pagdating na ng first week at second week ng October, doon na nag-start yung taglamig. So at least okay na yun, at kahit papaano po, simula next month ay bababa na yung bababa na yung weather dito, na hindi na ganun sobrang kainit, guys. Pero makakonsider pa rin natin na mainit pa ng ganung buwan. Tsaka good news nga, mahangin-hangin na dito. Mas okay na yung ganito, katulad nung dati na na sobrang taas pa ng tirik ng araw, tapos wala pang hangin, kaya doon yung nagpapainit. Maya na lang ulit, guys, at malapit-lapit na rin ako ng simbahan. Babalikan ko na lang po kayo. Ayun, so kakatapos lang ng misa na yun, guys, at sa ngayon mamimili muna tayo bago tayo umuwi ng bahay. Para meron tayo kakainin mamaya. Kaya iniisip ko na lang na magluto ulit habang day off pa natin ngayon, para po medyo makatipid tayo. Tapos hindi pa tayo mapapagastos. Ang banging gagastusin lang natin yung mga ipapamili natin sa mismong grocery. Bababa na rin ako ng train ngayon at pupunta muna ako ng Life Supermarket. Bibili lang ng pangailangan sa bahay. Bali dito na lang muna ako bibili ng mga kailangan sa bahay, tapos saka ako pupunta ng Lamu grocery para bumili ng mga stock na pagkain. Mas mura kasi sa guys, mas mura bumili sa Lamu, at wala kasing masyadong wala masyadong mabibiling tissue dun, kaya naisip ko na lang na dumaan dito sa Life. Bibili lang ng tissue paper. So bili tayo ng tissue. Bili na rin ako nito para sa lababo natin. Bili rin tayo ng shampoo. So wala na rin akong dishwashing liquid sa bahay. Bili na rin ako nito, mas mura kasi. So dito nga ako ngayon sa Lamu, guys. Bili muna tayo ng pangsawg ng chicken mami natin. Tapos negi. Masarap to, negi. Naisip ko na lang kasi na pumunta dito sa Lamu kasi mas mura yung mga bilihin dito, lalong-lalo sa mga pagkain. Ito, itlog. Kailangan natin ng itlog ngayon. Ito, moyashi or toge. Kuha tayo dito para may susunod tayong ulam, guys. Mapusta ako ng bawang. Kuha tayo isang tangkay. Ayan, okay na to. Manok. Bali, isang hita tsaka isang breast part. Ito yung gagamitin natin mamaya pag magluluto ng chicken mami. Okay na, tapos na ako mag-grocery. Ang problema nga lang, lakas ng ulan dito ngayon, guys. Kaya hindi tayo makauwi. Tatayong dalang kapote. So ayun nga pala, nakauwi na rin ako ng bahay. At sa ngayon, magluluto na rin ako ng uulamin natin na chicken mami. Actually, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga pinamili ko kanina. Nung kanina, dumaan ako sa Life Supermarket para bumili ng mga tissue, yung mga kailangan sa lababo, tissue paper. Yun na yung binili ko, pati shampoo. Tapos nung dumiretso na ako sa Lamu kanina, ito na yung mga pinamili ko. Umili ako ng breast part ng manok para sa chicken mami natin. Tapos ito, Chinese pechay. Negi or green onion. Tama ba? Tsaka itlog. Bili na rin ako ng itlog. Tapos yung iba kong pinamili para sa ulam natin ng ibang araw. Bumili rin ako ng toge, nung dahon ng bawang. Tapos konting karne, konting pork chop, tsaka giniring na baboy. Para may stock tayo pagdating ng araw. Pag once na ubos na yung ulam natin, may lulutuin pa naman tayong iba. Tapos ito, sasabayin natin itong okonomiyaki pagkakain tayo ng dinner mamaya.
Actually, konti lang kasi ako kumakain. Konti lang yung kinakain kong okonomiyaki. Medyo mabigat kasi sa tiyan to, guys. Ito na ang ating chicken mami, guys. Pero sad to say, hindi pa luto yung itlog natin. Medyo malasado pa kasi. Yun na, yung kinuha kong pansit dito, yung pansit bato na galing pa sa Pilipinas. Siyempre, nag-ano na ako ng bawang. Nag-toast ako ng bawang, toasted na bawang. Tapos ito, okonomiyaki. Sasabay ko to sa chicken mami, pati ito, negi. Mas masarap ang chicken mami pag meron kang green onion. Tsaka toasted na bawang. Masarap ang chicken mami, guys, pagka maulan. Katulad niya yun, umuulan na sa labas. Ito yung perfect sa tag-ulan. Lalong-lalo na pagka taglamig, no? Ganito. Frog. Pati sabaw. Sakto lang yung timpla ko dito. Pero hindi ko masasabing masarap, guys. Huwag kayo mag-expect. Ito yung okonomiyaki na titikman natin. Yung binili ko sa Lamo kanina. Hindi ko na rin pinainit eh. Sarap din. Sarap. Okay siya, guys. Time check muna tayo. 8:37 na ng gabi. At hanggang dito na lang muna tayo. So bago ako umalis, huwag niyong kakalimutan mag-like, comment, and subscribe sa aking YouTube channel. At hit nyo na rin notification bell button para lagi kayong updated. At abangan nyo na lang yung susunod na vlog ko.